Opisyal na sinimulan ng matagal ng kaalyado ng Pilipinas at Estados Unidos ang kanilang taunang malawakang pagsasanay sa militar sa gitna ng pananalakay ng China sa South China Sea. Hindi bababa sa 17,000 tropa ang nakikibahagi sa mga pagsasanay kasama ang daan-daang tropa mula sa Japan at Australia na inimbitahang direktang kalahok sa 2025 Balikatan, Balikat sa Balikat exercise. Naka-schedule hanggang sa unang linggo ng Mayo, ipapakita ng mga drills ang ilan sa mga sopistikadong armas ng US tulad ng highly mobile na NMISIS anti-ship missile system na na-deploy sa bansa noong nakaraang linggo. Ang Pilipinas, United States at ang Japan ay magsasagawa ng Multilateral Maritime Event, MME, na nagtatampok ng mga sasakyang pandagat mula sa lahat ng tatlong bansa. Magpapakita rin ang mga tropa ng Integrated Air and Missile Defense at Counter-Landing Live Fire Exercise sa lahat ng serbisyo at lahat ng puwersa, sabi ni US Marine Corps Forces Pacific Commander, Lieutenant General James Glynn, sa pagbubukas sa Quezon City, Aguinaldo sa Quezon City, Aguinaldo. Kami ay naninindigan kasama ang Pilipinas at Estados Unidos at lahat kami ay nangangako na may pangako sa kapayapaan at isang dedikasyon sa seguridad sa buong Indo-Pacific. At ito ang dahilan kung bakit sa Balikatan 25-40 na pag-ulit mamaya, mararanasan mo na mas itutulak namin ang aming mga sarili, nang higit pa at ang aming mga kagamitan at aming mga kakayahan sa dulo ng kung ano ang aming mga kakayahan. Dagdag niya. 4 na bansa sa Europa, Netherlands, Czech Republic, Lithuania at Poland ang nagpadala ng mga tagamasid na sumama sa iba pang mga bansa na nanonood ng mga pagsasanay na isasagawa sa harap ng Taiwan at South China Sea. Ang iba pang bansang nagpadala ng kanilang mga tagamasid ay kinabibilangan ng Brunei, Canada, France, Germany, India, Indonesia, Malaysia, New Zealand, South Korea, Singapore, Thailand, UK at Vietnam. Nakikilahok din ang Japan at Australia kasama ang mga tropa sa mga piling aktibidad ng Balikatan. Sa buong masiglang kalawakan ng Luzon, Palawan, Visayas at Mindanao, susuriin natin ang ating kahandaan sa lahat ng domain: hangin, lupa, dagat, cyber, impormasyon, cognitive, at ang umuusbong na hangganan ng kalawakan sa pamamagitan ng komprehensibong pagsasanay na nagsasama ng taktikal na katumpakan sa estratehikong pag-iintindi sa kinabukasan, sabi ni General Romeo Brawner, hepe ng Armed Forces of the Philippines. Ang pangunahing kaganapan ay isang maritime strike na gaganapin sa Zambales sa Mayo 5 na dadaluhan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ipapakita ng Balikatan na ngayong taon ang isang buong pagsubok sa labanan, ang may layuning pagsasama-sama ng mga totoong sitwasyon sa seguridad sa mundo na may kaugnayan sa rehiyon, na may live, virtual at nakabubuo na mga pagkakataon sa pagsasanay na magbibigay sa Pilipinas at US ng kolektibong pagkakataon na magpakita ng mga kakayahan sa lahat ng domain. Ang aming mga operasyon ay sumasaklaw sa mga komplikadong pinagsamang pagsusumikap, kabilang ang pagtatanggol ng missile, mga kontralanding na live na apoy, at mga kakayahan sa maritime strike, kasama ang mga makataong pagsisikap at mga proyektong pang-imprastruktura na direktang nakikinabang sa aming mga lokal na komunidad, dagdag ni Brawner. Ayon kay Brawner, ang mga inisyatiba ay hindi lamang tungkol sa pagpapakita ng lakas ng militar, kundi pati na rin sa pag-highlight ng Pilipinas at USS, pakikipagtulungan sa pagprotekta sa mga tao, pagpapanatili ng kapayapaan at paghahanda para sa mga hamon sa hinaharap. Kasama ang aming mga kaalyado, muling pinagtitibay namin ang aming pangako sa Mutual Defense Treaty, isang haligi ng aming bilateral na relasyon at isang tagapag-alaga ng kapayapaan sa aming rehiyon. Mga kaibigan, kasosyo, kaalyado, ang mga salitang ito ay sumasalamin sa pagtitiwala na aming nilinang sa pamamagitan ng mga shared mission at ang mga pagpapahalagang itinatag-uyod namin ng sama-sama, diin ni Brawner. Ang Pilipinas at ang Estados Unidos ay magkatuwang sa kasunduan sa pagtatanggol at paulit-ulit na sinabi ng Washington na tutulong ito sa Maynila kung sakaling magkaroon ng armadong pag-atake sa alinman sa mga barkong militar at sibilyan nito.
Inakusahan ang Beijing ng paggamit ng mga agresibong taktika laban sa mga barko ng Pilipinas sa South China Sea tulad ng pagpapaputok ng mga water cannon at paggamit ng high-intensity lasers sa hangaring igiit ang pag-angkin nito sa teritoryo sa pinagtatalunang karagatan. Inaangkin ng China ang karamihan sa South China Sea. Tinatanggihan ang magkatunggaling pag-angkin mula sa ibang mga bansa, kabilang ang Pilipinas, at isang internasyonal na desisyon noong 2016 na walang legal na batayan ang paggigiit nito sa daanan ng tubig. Noong nakaraang linggo, sinabi ni Marcos Jr. na interesado siyang manood ng Integrated Air at Missile Defense Exercises. Palagi kong sasabihin ang parehong bagay. Kapag pinaplano namin ang aming mga ehersisyo, kami ay agnostiko sa anumang mga reaksyon ng ibang mga bansa sa ehersisyo. Remain committed to Tulad ng lagi kong peace. sinabi sa lahat ng We also nakaraang possess pagsasanay, credible bawat combat bansa, power malaki that o backs maliit, up that ay may commitment. ganap at hindi maiaalis na karapatang ipagtanggol ang sarili. Nangangahulugan iyon na mayroon din kaming karapatan na magsanay para sa pagtatanggol na iyon at kasama ang mga kasosyo. Ang aming mga kaalyado sa treaty ay ginagawa lamang ng aming kasunduan sa treaty. MDT, sinabi ni Marcos Jr. sa mga mamamahayag ng tanungin tungkol sa posibleng tugon ng China sa balikatan ngayong taon. Ang Maynila at Estados Unidos ay nakatali sa matagal ng 1751 MDT na nananawagan sa magkabilang panig na tulungan ang isa't isa sa panahon ng pananalakay ng isang panlabas na kapangyarihan. Sinabi ni Chester Cabalsa, presidente ng Manila-based think tank na International Development and Security Cooperation, na napaka-epektibo ng pagpapalawak ng diskarte ng Maynila sa territorial defense. Sa ngayon, binabantayan tayo ng mundo. Nakikinig sila sa bawat sugal ng diskarte na ipinapakita natin sa ating malaking kapitbahay. At sa tingin ko ito ay isang magandang manifestasyon na maganda ang takbo ng Pilipinas pagdating sa territorial defense nito. Sinabi ni Cabalsa sa ANC Head Start. And I think that the next phase would be the self-reliant defense posture. Kasi syempre pag nag-defense rehearsals ka, kailangan din ng self-reliant ammunition and at the same time, yung technology transfer and procurement process. He added, at yan ang aking nakalap na balita nga dito sa ating mahal na bayang Pilipinas. At bago po tayo magsara, hinihingi kong pakipindot ang follow or subscribe button para ma-notified ka sa lahat ng aking mga latest video. Salamat! Our operations span complex joint endeavors, including missile defense, counter-landing live fires, and maritime strike capabilities, alongside humanitarian efforts and infrastructure projects that directly benefit our local communities.